Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa litratong ito ay makikita mo ang presidente ng bansang Kazakhstan na nakikipag-meeting sa kanyang mga tauhan para pag-usapan ang socio-economic development ng kanilang bansa. Diyan ay napag-usapan kung paano nila lalabanan ng kahirapan at ano ang dapat nilang gawin upang mas lalong matulungan ang mga taong mahihirap. Sa pagtatapos ng kanilang meeting, ang presidente ay masaya sa plano ng kanyang Minister of National Economy na kinilalang si Kwandik Bishimbayev. Ngunit ang plano ng minister ay hindi naman sinang-ayunan ng lahat, lalo na ng kalabang kampo ng presidente, dahil para sa mga ito ay wala namang kaalam-alam si Bishimbayev tungkol sa kahirapan at ano ang pakiramdam na maging mahirap. Ang hindi nila pagsang-ayon dito ay nagugat sa background ni Bishimbayev. Kung magre-research ka tungkol sa kanya ay malalaman mo na si Bishimbayev ay hindi mula sa mahirap o ordinaryong background. Hindi katulad ng ibang tao na nagsikap na umangat sa buhay, ito ay inilarawan na born with a silver spoon in his mouth o yung ipinanganak sa mayamang pamilya. Simula bata ay hindi siya nakaranas ng hirap dahil si Bishimbayev ay anak ng isang business tycoon. Kung ang ama nito ay hindi abala sa pagnenegosyo ay makikita naman ito sa eskwelahan dahil ito ay university president. Sa ganda ng reputasyon ng kanyang ama, ito ay personal ding kilala ang dating presidente ng Kazakhstan. Base sa local reports na lumabas, nang si Bishimbayev ay makagraduate ng high school, ito ay nag-aral sa Kazakhstan National University. Nang matapos, siya ay lumipad patungong Estados Unidos at doon niya tinapos ang kanyang master's degree sa George Washington University. Dala ang kanyang mga natutunan at ambisyon na magtagumpay, si Bishimbayev ay kaagad bumiyahe pabalik ng Kazakhstan. Pinasok niya ang mundo ng politika. Hindi ko alam kung dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya ang dahilan o marahil ay magaling talaga siya pagdating sa politika. Pero sa murang edad, si Bishimbayev ay kaagad nabigyan ng posisyon bilang Deputy Minister of Industry and Trade noong 2007. Pagkalipas ng 2 taon ay tumaas na naman ang ranggo niya at siya ay naging presidential assistant. Pero 1 taon pa lamang niyang nahahawakan ang pwesto ay umarangkada na naman ang karera ni Bishimbayev at ipinagkatiwala sa kanya ang posisyon na Deputy Minister of Economic Development and Trade. Kung sasabihin mo na matagumpay na si Bishimbayev ay hindi siya tumigil para patunayan sa mga taong nagdududa sa kanya na magaling talaga siyang mamalakad. Noong May 2016 ay nakamit niya ang tugatog ng tagumpay nang siya ay hinirang na Minister of National Economy. Kasabay ng pagtanggap niya ng pwesto na yan ay gumawa rin ng record si Bishimbayev sa Kazakhstan dahil siya ang naitalang pinakabatang tao na binigyan ng pwesto bilang minister. Sa bawat interview sa kanya ay lagi siyang nakakatanggap ng papuri dahil sa loob lamang ng 1 dekada ay nagawa niyang mahawakan ang ilan sa matataas na pwesto sa gobyerno. Ngunit kung inabot siya ng 10 taon para magtagumpay at makuha ang tiwala ng publiko, ay aabutin lamang siya ng 10 buwan para naman sirain ito. Noong May 2024, makikita mo ng iginagalang na politiko ay nasa korte hindi para daluhan ang trial o maging testigo. Pero ayon sa court record, si Bishimbayev ay nasa loob ng korte para litisin dahil sa krimen niyang ginawa. Ang trial na ginanap ay naging viral at tinabangan talaga ng ilang milyong mga tao sa Kazakhstan. Ito ay tumatak sa kasaysayan dahil ang paglilitis ay ang unang trial na pinayagang mai-livestream. Katulad ng nangyari sa trial sa pag-itan ni Heard at Johnny Depp na talagang pinagkaguluhan ng mga tao. Ayon sa ulat, ang biktima ni Bishimbayev ay ang energetic, bubbly, mabait at masayahing babae na kinilalang si Saltanat Nokhinova. Ito ay 31 taong gulang at kasama ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki, si Saltanat ay lumaki sa Pavlodar na makikita sa border ng Russia. Ang mga magulang nito ay naiulat na working class kaya nagawa ni Saltanat na makapag-aral hanggang kolehiyo. Nang siya ay makatapos, lumipat siya sa Astana na capital ng Kazakhstan at doon siya nagkaroon ng trabaho bilang bank teller. Ang buhay sa syudad ay talagang nagustuhan ni Saltanat. Nagkaroon siya ng maraming mga kaibigan na kasama niyang bumiyahe sa iba't ibang mga lugar.
Ngunit kahit nagagawa niya ang lahat ng kanyang gusto, pakiramdam naman ni Sultanat na may kulang sa kanyang buhay. Kalaunan ay nagsawa o naumay na siya sa araw-araw niyang ginagawa sa bangko. Alam ng mga tao, lalo na ng kanyang nag-iisang kapatid, ang kanyang nararamdaman. Kaya sa suporta nito ay lakas loob na iniwan ni Sultanat ang kanyang stable at full-time job para gawin ang gusto nito sa buhay, ang maging astrologer. Para sa mga hindi pamilyar, sa trabaho ni Sultanat ay ginagamit niya ang mga celestial objects tulad ng mga planeta, bituin at iba pa upang hulaan ang buhay, pagkatao at hinaharap o yung kinabukasan ng isang tao. Si Sultanat ay naging passionate sa kanyang ginagawa dahil gustong-gusto niyang tulungan ang mga tao na magkaroon ng positibong pananaw sa kanilang mga buhay. Unti-unti ay nakilala siya sa astrologers community. At upang dumami pa ang kanyang mga kliyente ay gumawa na rin siya ng sarili niyang Instagram account. Sa kombinasyon ng kanyang kagandahan, pagiging elegante at eksperto sa kanyang ginagawa, si Sultanat ay mabilis sumikat at nagkaroon ng magandang reputasyon. Pagkatapos lamang ng ilang buwan niyang pagsisimula, ay mabilis siyang nakahakot ng 10,000 mga followers sa Instagram. At kahit ang kanyang consultation schedule ay laging punong-puno ng mga taong gustong malaman ang kanilang kapalaran. Sa dami ng kanyang mga customers na gustong magkaroon ng personal meetings kasama siya, ay kailangan ng mga itong maghintay pa ng 2 buwan bago siya makausap. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay naiulat na karamihan naman sa kanyang mga kliyenteng lalaki ay ginagamit lamang ang astrological consultation para lamang makausap at makasama siya. Hindi yan naging issue sa kanya, ngunit nang malaman niya ng kanyang pamilya ay binilaan nila si Sultanat na mag-ingat dahil maaaring maging obsessed ang mga ito. Kaya para mapalagay ang loob ng kanyang mga mahal sa buhay ay mas minabuti niyang maging istrikto at inanunsyo ni Sultanat na tanging mga kababaihan, magkasintahan o mag-asawa na lamang ang kanyang tatanggapin sa mga consultation. Kahit noong una ay nag-alala si Sultanat na sobrang maapektuhan ang kanyang negosyo, ay kabaligtaran naman noon ang nangyari. Nanatili ang kanyang kasikatan at naging maganda ang kanyang reputasyon. Sa ganda ng kanyang kita ay nagawa niyang mabili ang lahat ng mga bagay na magustuhan niya at naging parte din siya ng mga social gatherings kasama ang kanyang mga kaibigan at minsan ay kanyang pamilya. Sa kabalang lifestyle ni Sultanat ay ginawa niya ang lahat para mag-focus sa kanyang gumagandang career. Ngunit meron talaga mga lalaki na hindi maiwasang humanga sa kanya. At isa na dito ay si Kwandik Bishimbayev. Ayon sa kapatid ni Sultanat noong August 2022, ito ay nakatanggap ng direct message mula sa politiko. Katulad ng inaasahan, tumanggi si Sultanat, ngunit si Bishimbayev ay talagang determinado na makita ang maganda at eleganteng si Sultanat. Kaya upang makuha ang atensyon nito ay sinabi niya na kaya niya gustong makita ang astrologer ay dahil meron siyang nakausap ng mga hula dati na nagsabi na silang dalawa ni Sultanat ay nakatadhana para sa isa't isa. Marahil karamihan sa atin ay tatawanan at hindi paniniwalaan ang mga sinasabi ni Bishimbayev. Ngunit kahit ano pa man ang ating maging reaksyon, ito ay talagang determinado. Sa desperado niyang pagtatangka na ito ay makausap ay ginamit ni Bishimbayev ang kanyang impluensya. Kinontak nito ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagkumbinsi naman kay Sultanat na bigyan ito ng pagkakataon. Pagkatapos na walang tigil itong pakiusap ay pinagbigyan nito ang kahilingan ng minister. Ngunit ang dapat sanang consultation ay nauwi sa liguan. Ibinahagi ng kapatid ni Sultanat na bagamat diborsyado, meron ng 4 na anak si Bishimbayev sa dati nitong asawa at ito ay matanda ng 10 taon sa kanyang kapatid, ay hindi yun naging hadlang sa pagmamahalan ng dalawa. Si Sultanat ay nahulog sa minister dahil sa maganda nitong pag-uugali, pananalita at higit sa lahat, ang pinaka nagustuhan nito ay ang kagustuhan nito na makatulong sa mga taong mahihirap. Noong December 16, 2022, kahit ilang buwan pa lamang sila magkarelasyon, si Bishimbayev ay ginulat ang lahat nang sila ay magpakasal. Pero ayon sa ulat, ang kasal nila ay hindi legal na nakarehistro. Pero para sa mata ng mga tao, ang naganap na Islamic wedding ceremony ay nangangahulugan na si Bishimbayev ay ganap ng mag-asawa. Pagkatapos na magarbong selebrasyon ay iniwan ni Sultanat ang kanyang umuusbong na karera bilang astrologer upang gampanan ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang may bahay. Ngunit katulad nga ng kasabihan ng matatanda, malalaman mo lamang ang totoong ugali ng isang tao kung kasama mo na ito sa iisang bubong. Ayon sa kapatid ni Sultanat, kung ang ibang mga bagong kasal ay ini-enjoy ang bawat sandali ng buhay mag-asawa, sa kaso naman ni Bishimbayev ay hindi yun nangyari.
Sinabi nito na 2 linggo pa lamang nakasal ang dalawa ay natapos na agad ang honeymoon phase ng mga ito. Sa kanyang sinumpaang salaysay noong December 31, 2022, sa isang pagtitipo na ginanap sa bahay ni Bishimbayev, ay napansin niya na ang laging masayahin na si Sultanat ay obsessed sa bawat maliliit na detalye tungkol sa party, mula sa inumin, pagkain at dekorasyon. Noong una ay akala niya na kinakabahan lamang ito dahil yun ang kauna-unahang beses na nag-host ito ng party. Ngunit sa pagdaan ng oras ay malalaman niya kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Sultanat. Sinabi niya na noong lumalalim na ang gabi ay hindi inaasahan ni Sultanat ang pagdating ng pinsan ni Bishimbayev. At dahil sa hindi niya alam na ito ay dadalo pala sa party, ay wala siyang naihandang regalo na malaking bagay sa tradisyon sa kanilang bansa. Kaya upang walang maging aberya, si Sultanat ay mabilis na nagtungo sa master's bedroom. Mabilis niyang binalot ang isa sa kanyang mga pabango, pagkatapos ay ibinigay niya ito sa asawa ng pinsan ni Bishimbayev. Pagkabukas ng bisita ng regalo, ay umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng minister at malakas nitong isinigaw kung bakit ibinigay ni Sultanat ang mamahaling pabango na regalo niya at bakit hindi nito inisip ang mararamdaman niya. Ang mga bisita ay nagulat sa ikinilos ni Bishimbayev, kaya para hindi sila mapahiya, ang mga magulang nito ay humingi ng pasensya sa mga bisita. Ngunit sa halip na mapagkumbaba at tanggapin na siya ay nagkasala, si Bishimbayev ay naiulat na lalong nagalit. Sa pagkakataon na yun ay binaling niya ang kanyang galit sa kanyang mga magulang. Sinigawan, minura at dinuro-duro niya ang mga ito dahil pakiramdam niya ay nanghihimasok ang mga ito sa kanilang problemang mag-asawa. Ang ginawa niyang drama at eksena ang naging dahilan kung bakit halos lahat ng kanilang mga bisita ay mas pinili na umalis na lamang. Ngunit ang ilan sa malalapit na pamilya na mag-asawa ay hindi umalis at nagkungwari na lamang ang mga ito na parang walang nangyari. Pero ang drama sa gabing yun ay hindi natapos. Kung ang ibang tao ay masaya para sa bagong simula sa taong 2023, ang eksena naman sa mansyon ni Sultanat ay ibang-iba. Ayon sa mga saksi nang naghiwalay na ang taon, sa dami ng nainom nitong alak, si Bishimbayev ay nagalit na naman at sa tindi ng emosyon nitong nararamdaman ay itinaob niya ang dining room table. Ang pamilya ni Sultanat ay nagulat dahil ang mabagsik nitong pag-uugali ay ibang-iba sa imahe na nakikita nila sa telebisyon. Ibinahagi ng kapatid ni Sultanat na gusto niya itong kausapin ng masinsinan. Ngunit paulit-ulit itong sinabi sa kanya na kaya niyang paamuhin si Bishimbayev. Kaya kahit may pag-aalinlangan ay hinayaan niya ito na asikasuhin ang gusot na nangyari. Ibinahagi niya sa korte na ilang araw pagkatapos ng magulong New Year's party ay sinigurado niyang kumustahin at alamin kung ano ang kalagayan ni Sultanat. Pero paulit-ulit itong sinasabi na okay at maayos lamang ang lahat. Lagi din itong sinasabi sa kanya na ang pag-aaway ay parte ng buhay mag-asawa. Kahit sa social media ay wala ka rin makikitang indikasyon na merong problema si Bishimbayev. Kaya siya ay lagay ang loob na ito ay nasa mabuting kalagayan. Pero 3 buwan pagkatapos niyang masaksihan ang magaspang na pag-uugali ng minister, siya ay nagulat dahil noong March 20, 2023, isang litrato ang ipinadala ng kanyang kapatid kung saan ang maganda at maamong mukha ni Sultanat ay puno ng pasa. At ang mga mata nitong dating puno ng sigla ay parehong may black eye. Doon niya lamang napagtanto na si Sultanat ay biktima ng pang-aabuso ng mismong lalaking nangako na aalagaan at poprotektahan siya habang buhay. Pagkatanggap niya ng litrato ay mabilis siyang bumiyahe patungo sa mansyon ng kanyang bayaw pero hindi niya nakita si Sultanat. Sa halip ay hinarap siya mismo ni Bishimbayev. Sinabi ng minister na wala sa bahay ang kanyang kapatid at hindi rin ito alam kung nasaan ang kinaroroonan nito. Ibinahagi niya sa korte na gusto niya itong saktan. Pero dahil sa nag-aalala siya sa kaligtasan ni Sultanat, ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Gumaan lamang ang kanyang pakiramdam nang malaman niya na ito ay nasa bahay pala ng biyenan niyang babae. Bilang isang kapatid ay ginawa niya ang lahat para kumbinsi si Sultanat na iwanan na si Bishimbayev dahil alam niya na mauulit at maaari pang lumala ang pananakit nito. Ngunit kahit anong sabihin niya, si Sultanat ay sinabi na hindi niya kayang abandonahin ang relasyon niya sa kanyang asawa. Sa mismong salita nito ay binahagi ni Sultanat na kapag ikaw ay may asawa na ay kailangan mong pagsikapan na lutasin ang problema niyong mag-asawa. Paulit-ulit itong sinabi na naniniwala siya na mawabago niya ang kanyang mister.
Ngunit ang problema ay kahit siya isang manghuhula, hindi naman nagawang makita ni Sultanat na ang ginagawa niyang pananahimik, pagpapatawad at pagbalik sa marahas niyang asawa ay mas lalo niya itong hinahayaan na maging mas marahas pa. Sa loob ng ilang buwan ay pinatunayan ni Sultanat na kaya ng kanyang pagmamahal na baguhin ang kanyang asawa. Mula sa panlabas ay mukha namang masaya ang dalawa. Si Sultanat ay madalas mag-post kung saan makikita na siya ay masaya at puno ng sigla. Pero kahit anong pagtatago niya sa totoong nangyayari sa 4 na sulok ng pader sa kanilang bahay ay mabubunyag din ang lahat. Noong September 2023 sa isang pagtitipon ay napansin ng kanyang pamilya na meron na naman itong bagong mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero nang tanongin nila ito ay sinabi ni Sultanat na siya ay di umanong nagpamasahe lamang. Nang tanungin sa paglilitis kung bakit hindi sila lumapit sa mga otoridad, ay ipinaliwanag ng kanyang pamilya na hanggat hindi pa handang makipaghiwalay si Sultanat kay Bishimbayev, ay ayaw nilang masangkot ang mga otoridad dahil maaaring may mangyaring masama dito sa lakas ng impluensya ng minister. Ayon sa isang kaibigan ni Sultanat noong November 8, 2023, ay sumama siya sa mag-asawa para manood ng isang concert. Ngunit ang dapat sanang masayang experience ay napalitan ng kalungkutan dahil harap-harapan ang pamabastos ni Bishimbayev sa pagkatao ni Sultanat. Nagpatotoo siya na ang minister ay niyakap at hinalikan ng isang babae sa harap mismo ng kanyang misis. Si Sultanat ay nagalit at dahil sa pag-aaway ng mga ito ay mas minabuti nilang umalis na sa concert. Ayon sa kanyang salaysay, ang mag-asawa bagamat nag-aaway pa rin ay mas piniling dumiretso sa restaurant na BAU. Siya ay nagpaalam kay Sultanat pero ang hindi niya alam, yun na pala ang huling beses niya itong makikitang buhay. Dahil kinabukasan, ang wala ng buhay na katawan ni Sultanat ay makikita mismo sa loob ng restaurant. Base sa autopsy reports, Sultanat ay namatay dahil sa brain hemorrhage o pagdurugo sa utak. Bago magsimula ang trial, ang prosekusyon ay binahagi sa publiko na marami silang malakas na ebidensya na magpapatunay na ang minister talaga ang pumatay sa sarili niya mismong asawa. Ngunit ang kampo ni Bishimbayev ay hindi naman nagpatinag at nag-plead ito ng not guilty. Nang magsimula ang paglilitis noong March 2024, sa opening statement ng abogado na nasasakdal ay sinabi nito na ang nangyari ay isang aksidente lamang. At dahil sa hindi na maipagtatanggol ng biktima ang kanyang sarili, ang defense team ay hindi lamang sinisi ang biktima sa kanyang sinapit o yung tinatawag ngayon na victim blaming. Pero ginawa din nila ang lahat para sirain ang pagkatao ni Sultanat. Sa korte ay sinabi ni Bishimbayev na kaya sila madalas hindi magkaintindihan ni Sultanat ay dahil ito ay silosa, madalas siyang galitin at madalas din itong magsimula ng away. Sinabi niya na noong araw ni Sultanat ay namatay, gusto nitong magpahatid sa bahay ng kanyang kapatid. Pero nagawa niya di umano na makumbinsi itong manatili kasama siya sa restaurant. Nang sila ay nagkasundo na ay pareho silang uminom ng alak at nanatili sa VIP room ng BAU restaurant na pagmamay-ari din ng pamilya at pinsan ni Bishimbayev. Sinabi nito na mabilis siyang nakatulog at paggigising niya ay nakita na lamang niya na patay na si Sultanat sa loob ng banyo. Sa teorya ni Bishimbayev ay dahil sa kalasingan, maaaring nadulas ang kanyang asawa kaya tumama ang ulo nito sa toilet seat. Ngunit ang mga sinabi niyang yan ay napatunayang hindi nagtutugma base na rin sa resulta ng autopsy report. Ibinahagi ng medical examiner na ang rason kung bakit dumugo ang utak ng biktima ay hindi lamang sa isang beses na naumpog ito sa matigas na bagay. Pero sa tansya niya ay maraming beses itong pinalo sa ulo at may sinyalis din na si Sultanat ay sinakal. Sinabi ng prosecutor na sa autopsy report pa lamang ay masasabi mong hindi na aksidente ang lahat. Kaya para mapatunayan na si Bishimbayev talaga ang pumatay sa biktima, ang video na ito ay ipinakita ng prosecutor. Pagkatapos nilang makauwi mula sa concert, ang dalawa ay nagtungo nga sa BAU restaurant. Pero sa video na ito ay makikita ang takot na takot ni Sultanat na ginagawa ang lahat para hindi tingnan ang kanyang asawa. Ang mga ito ay dumiretso sa VIP room. Pero dahil sa binura ng pinsan ni Bishimbayev ang ilang mga footages sa loob, ay walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pero nang sumapit na ang 6:56 ng umaga, ang dalawa ay lumabas sa VIP room.
Pero walang ano-ano ay inatake ni Sultanat ang kanyang misis na naging dahilan kung bakit ito ay natumba sa sahig. Sa anggulo na ito ay hindi klaro kung ano ang saktong ginagawa ni Bishimbayev sa kanyang asawa. Pero ayon sa prosecutor ay walang tigil nitong sinipa ang walang kalaban-laban na si Sultanat. Kinaladkad niya muli ito at ang magandang mukha ng kanyang asawa ay ginawa niyang punching bag. Ang minister ay hindi pa nakontento at kinaladkad nito sa Sultanat sa banyo. At doon ay walang tigil niya itong pinahirapan. Maniwala ka man o hindi, ang dalawa ay nasa banyo na mahigit 1 oras at kalahati. Ang nagpagalit pa sa pamilya ng biktima ay kahit walang kamera sa banyo, ay ina-record pa pala ni Bishimbayev ang kanyang pananakit kay Sultanat gamit ang sarili niyang cellphone na parang gusto pa niyang magkaroon ng souvenirs sa kasamaan niyang ginawa. Sa footage na hindi inrelease sa publiko ay hindi lamang pisikal na pang-aabuso ang natanggap ng biktima. Pero paulit-ulit rin siyang tinawag at sinabihan ni Bishimbayev ng masasamang salita na kailanman ay hindi naranasan ni Sultanat. Sa loob ng korte ay sinabi ng prosecutor na 8 oras na pinahirapan ng nasasakdal ang biktima. Sa tindi ng sinapit ni Sultanat, ang iba sa kanyang pamilya ay napaluha, napaiyak at nagalit nang makita ang cellphone at mga CCTV footages. Ang ilan sa mga ito na hindi kinayang makita ang huling sandali ni Sultanat ay mas piniling lumabas ng korte. Meron din sa kanila na hinumatay pa sa tindi ng emosyon na kanilang naramdaman sa sinapit ng biktima. Pero kahit meron ng mga digital evidences ng kanyang karahasan, si Bishimbayev ay talagang tumanggi pa at sinabi nito na sa panahon ngayon, madali na lamang mag-edit ng mga videos at nanindigan siya na peke ang mga ito. Pero sa huli, ang kanyang istorya ay hindi pinaniwalaan ng judge. Pagkatapos ng ilang linggong trial, ang dating iginagalang na minister ay hinatulang guilty. Siya ay pinarusahang makulong sa loob ng 24 na taon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.